isda, karne, at iba pang mga pagkain na iangkat mula sa Maynila para ibenta sa Mindoro. Ay, wala po talaga ng Tayo muna to Sam. 661. Aray. Sabi ng Philippine Coast Guard, posibleng magtagal pa bago payagang pumalaot ang mga sasakyang pandagat. Hindi pa naman dahil may paparating pa lang, hindi natin mabit kung ito umabis o hina doon sa paparating. Sa kuha ni Bayan Patroller Chester Pagkaliwagan, may nakawala pang baka at kalat sa bagay na bulok sa Batangas. Sa Pinaman Oriental Mindoro naman, nakuna ni Bayan Patroller Ayla Soco ang sira sa ilang establishmento, gaya ng basag sa salamin ng gusali, natanggal na mga bubong at mga binahang kalsada. Sa kuha naman ni Bayan Patroller Melanie Banaag, nagtumbahan ng mga puno sa bayan ng Pinamalayan. Kwento naman ni Bayan Patroller Brian Mutia, halos magpanik naman ang ilang residente dahil santa na maubos ang supply ng gasolina sa kanilang lugar. Sa mga video naman ay pinadala ni Bayan Patroller Don Calda, makikita na wartiki ang buhos ng ulan sa Calapan City. Natanggal naman ang mga bubong at nasira ang mga bahay sa Concepcion Romblon sa kuha ni Kent Paderogao. Sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, parehong Calabarzon at Mimaropa, marami pa rin yung mga stranded sa mga pantalan. Meron tayong listahan dito, unahin natin yung sa Calabarzon. Sa Batangas Port, meron pang 800 na mga gahero na isa loob ng panto. Merong 38 na rolling cargo na naghihintay at matenga sa labas ng Batangas Port. Sa evacuees naman ay meron tayong 351 families na nasa evacuation center ngayon or 1,201 na individual. Yan ay sa mga probinsya na lamang ng Cavite at Batangas. Sa Mimaropa naman, kung saan pinatinamaan or kung saan tumama ang Bagyo Nona, yung evacuation natin or yung evacuees natin is 16,594. Samantalang yung mga stranded ay 94 sa loob ng mga pantalan. At yung mga nasa labas naman ay 1,675. May dalawa namang naitalang sugatan o wounded at merong isa nawawala. Samantalang yung mga pumapasok na balita na sila ay nasawi ay biniverifika pa ng OCD ni Mimaropa at Calabarzon. Maraming salamat Ernie Manyo, nagpapatrol mula sa Batangas Port. Paghambalos ng Bagyong Nona, nakapaghatid po ng tulong ang sagip kapamilya sa Sorsogon. Kahit wasak ang mga bahay, pinagpapasalamat naman ng mga residente na ligtas sa ang kanilang pamilya. Ang report. Halos maubos ang mga bahay na nakatayo dito sa Barangay Poblacion Norte sa Barcelona, Sorsogon na nakatikim ng bagsik ng Bagyong Nona. Isa sa mga apektado ang mangingisdang si Mang Gato. Ewan ko kung ano mangyari sa amin dito. Bahala na. Wala tayong magagawa Putos Diyos to. Napaiyak naman ang 10 taong gulang si Jake Estaras. Pero hindi siya nawawala ng pag-asa kahit pa winasak ang bagyo ang kanilang bahay. Basa pa ang lahat ng gamit niya pang-eskwela. Inalis ko po yung aking mga Sino? sa paaralan. Hindi, sa akin na sa iya libro. Salamat na po. Kasi wala po na sa aking mabuhay. Hanggang ngayon, hindi pa alam ng kanilang ama ang kanilang sinapit dahil nasa Maynila ito at wala silang paraan para makausap dahil walang signal ng telepono. Sa oras na kailangan at kahit bumabago pa, umagapay ang sa pamilya sa pamilya Estaras at higit 300 pamilya-pasa sa naapit. Ilang po na kasama po kami mga kahit po ganito ang nangyari sa amin, okay. Tuloy pa rin po ang aming buhay na mag-aawan po sa nangyari. Palo ay may tsura to. Diyan ay bula. Lapit isa ako. Palapit di. Maglaki kayo pa na yung may tsura. Isa ko. Gary, Ford, oh. Pipilitin ang mag-anak na lumawan Dugan ay. patuloy na magdarasal na lagi silang proteksyon Da. sa sungit ng pangalan. Magluto ka na. Wala lang ako sa Diyos no, Lindoro. Kupay ako nga. Sa matinding sa EDSA kagabi ang plastic orange bag Lumakas tulog. naglutanan sa Tikik! Mamamang talag. Tikik ko na doon. Kalabusina ko. Namin man.
Dapat man na tubig sa loob. Huwag mapagas na maka. Sigaran ko na. Kita mo, ka-Viber siya, ka-text siya. Plastic orange Kat lang. barriers na ito nang wagas na Wala pa man tayo, BPS. Grabe, at iba pang mga delegate. Ngayon, dapat ay pangwasiwang ito ng mga bus ang pribadong sasakyan. Pero, Hi. HPG, hindi pala ready ang MMDA sa unang Ano man? requisito para maging epektibo ito. Walang tubig ang mga barriers, kung kaya ito maging generator. Ang mga ito. Ginugulo ng mga motorista at pamilya ang pusad sagong na trapiko kagabi. Heto pa ang tumambad kanila. Mga naglutangang plastic orange barriers na nakadagdag pa sa matinding traffic. Dahil walang tubig ang loob ng orange barriers, nagsipaglutangan agad ang mga ito. Iniwasan ito ng mga sasakyan kaya lalong tumindi ang trapiko. Actually, itong barriers na to, hindi siya dapat maging visit sa ating mga motorista. Na-facilities na ito eh. So, hindi yung maglalagay ng barriers. Paliwanag ng MMDA, last week lang naging malinaw ang kasunduan na gagamitin ang halos 10,000 orange barrier sa EDSA at Rojas Boulevard. Talaga na tubig na naliit ang butas. Lately lang napagkasunduan na yung kasi para na ilalagay sa yellow. Kasi doon na kasi gusto ang napapag-discussion na doon ba talaga. Nabunggo lang na pera may Kasi po namin, yung nag-recommenda na magpawa ng pakikita. Dagdag pa ang pumalyang traffic light sa Roosevelt Munoz EDSA kaya matinding tukod at buhol-buhol na traffic ang resulta. Kasi sabi nila natin, nakakawal yung kasi yung linya. Ginawa ng institution, mas alin yan, dahil kita mo naman ang hindi pa natin ipapadali. Hindi namin ibigyan natin ang complaint. Kung yan, sabi nga pa natin ang nagkakatubig po ang mag-ibigay. Meron nagkaproblema doon sa complaint, pero ayos na yun, nagawa na. Inabot din ng siyam-siyam ang pag-aalis sa mga naglutangang barriers at hanggang kanina wala pa rin tubig ang mga nakatengang barriers. Pangako ng MMDA ngayong gabi lalagyan na nila ito ng tubig pero may sundot ito. At hindi mga